energized by His presence. Ayan, sabi mo nga sa katabi mo, energize. Ayan, mukhang saktong-sakto to. Ayan, kasi yun nga, ang naniniwala ako, kasi for example, nung Wednesday, tapos nung Saturday, may mga nakasalamuha ako na ibang mga tao, mga ibang nilalang. Ayan, tapos parang feeling ko, yung kasi di ba, for example, kahapon nga, may mga na-meet ako na classmate ko dati nung 4th year. And tuwa nga ako na na-meet ko sila. Pero at the same time, yung parang nalungkot ako tsaka na-burden ako sa kalagayan nila. Kasi syempre, hindi na ako makasabay, parang ganun. Kasi meron akong nakausap doon na ang halaga sa kanya talaga ng mga posisyon. Tapos parang sinasabi niya na, Wemler, buti nandito ka, ganyan-ganyan. Nakita ka namin ulit, parang ganun-ganun. Alam mo ba, yung mga tawag doon, classmate natin, may mga kanya-kanyang kotse na. Sabi ko, ako, 4 motor ko, hindi ko lang dinala. Parang sa part ko, alam nga naman, dalhin mo. Parang hindi ko lang dinala, ganyan-ganyan. Tapos meron akong 3 sasakyan, ganyan. Lahat kami dito, nakaparada yung mga kotse namin. Parang kulang na lang, sasabihin ko dapat, huwag mong tatanungin yung akin. Parang sa part ko, ang halaga pala sa kanya ng ganon. Pero yun nga, tapos parang nagkukwento siya na nung pandemic daw, meron daw siyang tinayong business, bar nga daw sa San Pedro. Pero parang after ng pandemic na nalugi, tapos nagsara. Sabi ko nga sa kanya, okay lang yun, okay lang na nagsara yun. Tapos yan, pinaliwanag ko na ganun nga kasi, parang ganun. Tapos parang yung tinatanong ko siya anong eksena ng itsura ng bar, parang ganun. Sabi niya, alam mo na, parang puros mga kasalanan, parang ganun, ganyan. Parang naaawa ako na ganun yung mga classmate ko noon. Kaya parang, tas parang nakakatawa. Yung, may mga term ngayon yung panahon niya na nahil yung inner child. Parang ganun din yung nangyari sa akin nung, kahapon. Kasi pagdating nila, mga classmate ko kasi yon, tapos iba yung circle of friends nila nung high school. Tapos parang hindi talaga ako pansinin noon kasi introvert nga ako, lagi ako nasa gilid. Tapos sila, ang bibibo nila, mga talagang ang tatalino nila, tsaka parang may mga talaga sila. Pero kahapon nakakatawa kasi mga pinagkakamayan ako, tapos sabi niya, ang galing-galing mo, parang ganun. Parang sa part, nahil yung inner child ko. Hindi, parang dati hindi nila ako pinapansin. Tapos ngayon parang natutuwa sila, parang nabibilib sila na nakakarinig sila ng word of God mula sa kaklase nila, parang ganun. Tapos yun nga, nagpapa-thank you ako kay Lord kasi yung parang naranasan ko yung ganong bagay na pinarealize ni Lord sa akin ano yung parang pinaka-importante. Tapos parang naawa rin ako kasi yun nga, parang may mga ganun nga sila, pero may mga anak sila, pero mga broken family rin. Parang kung ano yung mga parang kinahinat na nung pamilya nila, parang pinapasa lang nila. Kaya nga parang kahapon, nagpe-pray lang din ako na, Lord, katagpuin mo nga din tong mga classmate ko. Ayusin mo rin yung mga buhay nila. And sa August nga, parang ini-invite nila ako na, uy, maki-party-party ka sa amin. Parang syempre, umuulang ako, pero syempre hindi ko naman mauuhan bigla yun kasi alam ko naman kung ano yung mga iniinom nila, di ba? Mga ganon. Pero yun nga, ito yung na-realize ko na parang, oo nga, sa ibang mga tao, ang lamang namin, hindi talaga kami lalamang sa pere. Parang hindi lalamang sa mga bilang ng kotse, ganyan. Ano lang lamang mo, di ba? Yan, yung presence ng Panginoon. Na although wala kang ganito, wala kang ganyan, pero kapag may Jesus ka sa puso, lamang ka. Di ba? Na alam mo yung wisdom ng Panginoon, and at the same time, alam mo kung paano i-manage yung buhay mo. Kaya I pray this morning, di ba? At sa susunod, sa linggo, di ba? Yan ang maipangaral natin at ma-share sa mga taong in-invite natin. Kasi we never know yung mga iimbitahan nyo, ano ang kulang sa kanila. Pero sure na sure tayo, di ba? Sa mga iimbitahan nating mga tao sa Sunday, ang kulang sa kanila, presence of God. Di ba? Kaya may mga taong malungkot, depressed, may mga taong nadadown, may mga taong gustong sirain na lang ang pamilya nila. Bakit? Walang presence of God. Pero ikaw, kung tinanggap mo si Jesus, yan ang lamang mo. Bless ka, pinagpala ka, kasi nasa iyo ang presensya ng Diyos. Amen? Ayan, kapag tinanggap mo si Jesus, automatically, dumating siya sa puso mo. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, dapat ma-energize ka. Ayan. Sabi mo, dapat lumakas ka. Kasi nasa iyo si Jesus. Ayan.
Kasi sa Matthew 28:18 to 20, nangako ang Panginoon dyan bago siya umakyat sa langit. Sabi ng Panginoon, "And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth." 19, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Yan na yung utos sa mga disciple. Ngayon, ano ang pangako ng Panginoon? 20, "Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen." Sabi nyo nga, "I am with you always." Sabi nyo 3 beses, always. Ayan, so ibig sabihin, papasa atin ng Panginoon, sa atin ng Panginoon, always. Palagi, hindi every Sunday, hindi every once a week lang, kundi always, di ba? Meaning to say, kasama mo siya kahapon, kasama mo rin siya ngayon. Kaya dapat ma-energize tayo. Di ba? Tayo nga kapag may mga tao tayo na nai-inspire tayo, kapag alam natin na, attend ka, di ba? Parang kinikilig tayo, tuwan-tuwa tayo, talaga, sasama ka. Di ba? Andun ka rin. Andun din ako di ba? Kumbaga, todo-todo tayo na-energize at kinikilig. And how much more kung sinabi ng Panginoon, di ba? Na dyan sa eskwelahan mo, sasamahan kita. Dyan sa bahay mo, sasamahan kita. Dyan sa trabaho mo, sasamahan kita. Even to the ends of the age or the world, sasamahan kita. Di ba? Amen. Kaya sabi nyo nga, Amen. Amen. Kaya ang tanong dito, ikaw naman, when was the last time you sense God's presence? Ayan. So, kay Charles Stanley kasi to. Ngayon, ang tinatanong niya dito, kailan daw yung oras, last na oras, na nasense mo yung God's presence? Yan. Pwede mong ma-experience ito sa church at habang nag-witness o nag-share sa kaibigan and kahit habang nagpe-pray ka for your loved ones. Diba? Pwede mong ma-experience yon kapag nagkakaroon ka ng mga difficult circumstances and situation ng buhay. At mararanasan mo rin yon kapag lumalapit ka at sinisik mo ang kanyang presensya. Pero minsan daw, sabi nga rin ni Charles Stanley, hindi sa lahat ng pagkakataon nasa-sense mo talaga physically. 'Di ba? Yung parang titindig yung balahibo mo o kaya naman bigla kang kakabahan, kikilabutan, 'di ba? Hindi daw laging ganon. Kasi ang presensya ng Panginoon, it's all about faith. Tsaka it's all about knowing na alam mo na nandyan siya. 'Di ba? Hindi laging feel o nararamdaman. Kasi kapag nag-rely ka lang daw sa feeling, 'di ba? Nag-aano yan, yung nag-up and down. Kaya 'di ba minsan may pagkakataon hyper ka, minsan wala kang energy, 'di ba? Kasi ganun ang pakiramdam, ganun ang feeling. Pero ang presence ng Panginoon, sinesense siya by faith. Kaya si Smith Wigglesworth nga kapag daw hindi niya nararamdaman yung presence ng Panginoon, he detect him by faith. Amen? 'Di ba? Na alam mo na andyan siya. Kaya kapag gabi ba, halimbawa si Althea, kapag gabi ba iniisip niya, siguro wala talagang araw. Hindi totoo ang araw. 'Di ba? Kasi madilim eh. Hindi. Bakit? Kasi she knows it by faith. Tsaka by knowing na hindi, may araw. 'Di ba? Gabi lang kasi talaga, kaya walang araw. 'Di ba? Ganun din sa Panginoon. May mga pagkakataon na hindi mo siya maramdaman, lalong-lalo na pag may problema ka, hindi mo siya maramdaman minsan kung wala kang pera, 'di ba? Na ano ba naman 'to? Totoo ba ang Diyos? Wala akong pera. Pero you detect him by faith. You know that He is there. 'Di ba? Alam mo na andyan siya palagi. Hindi ka iiwan. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang magdepende sa feelings mo. Yan. Feeling lang yan. 'Di ba? Feeling lang yan. Madalas, dinadaya ka niyan. Kala mo, siya na, pero hindi pala. 'Di ba? So, kaya wag tayong magre-rely sa feeling. Alam natin ang salita ng Diyos. And sabi, kapag sinabi ng Panginoon sa Matthew 28:20 nga, 'di ba? Na I will be with you always, panghawakan mo 'yon. Na always 'yon. Hindi sinasabi doon ng Panginoon, I will be with you pag mabait ka. I will be with you pag maayos ang buhay mo. Hindi. I will be with you always. Kung minsan nagfe-fail ka, si Lord nasa iyo. 'Di ba? Kung minsan successful ka, si Lord pa rin nasa iyo. Even in your downtime, si Lord nasa tabi mo. Amen? Amen. Ganon ang katotohanan. And sabi nga, why is an awareness of God's presence is so important? Ito yung sinasabi dyan. For one thing,
The church would not exist today without it. Amen po ba dyan? Bakit daw mahalaga ang presensya ng Panginoon sa atin? Kasi hindi magtatagal, hindi mag-e-exist ang church kung walang presensya ng Panginoon. And actually, alam nyo, ang Sendalite NHA Magdaong Putatan, walang pinagmamalaki talaga ang church na ito o church na yon, kundi ang presensya ng Panginoon lang. Kasi kung tayo, di ba, hindi naman talaga kaya natin. Di ba, lalong-lalo na nga nung habang nagpe-pray si Ate Mer, biglang nag-rewind na naman sa akin lahat-lahat na mga katapatan ng Panginoon na sabi ko nga, oo nga, no, ang bata nga namin nung nagsimula. Tapos, hindi pa namin alam kung anong gagawin sa church. Di ba, linggo-linggo, nagtatanong kami sa Panginoon anong mensahe. Pero sa bawat linggo, nagpo-provide siya. Bawat gawain may mensahe. Di ba? Bawat mga gawain may mga pinapaabot. Di ba? Ang Panginoon. Bawat pagpe-pray natin, pag-worship, pinaparanas niya yung presensya niya. Di ba? Kaya napaka-faithful, napakabuti ng Panginoon. Amen ba dyan? Amen ba doon? Di ba? Kaya yung 10 taon na yon o isang dekada, si Lord talaga ang bida doon. Walang iba. Di ba? Hindi ang pastor, hindi ang mga magagaling o magagandang o gwapong mga miyembro, kundi ang Panginoon. Amen po? Yan. Kaya sabi, when Jesus gave the Great Commission, He told the disciples to go into all the world to preach the gospel, and He finished it with a very important promise na I am with you always, even to the end of the age. And alam niyo kung kailan tayo magiging successful? Kapag nag-rely tayo dun sa pangako na yon. Paano ka maging successful sa pag-aaral? Kapag nag-rely ka sa pangako ng Panginoon, nakakasamahin ka niya. Paano magiging successful yung pamilya mo? Pag kinlaim mo, dineclare mo, di ba? Na itong pamilya na to, ang sentro, ang Diyos. Ang bahay na to, nandito ang Panginoon. Di ba? Doon ka lang magkakaroon ng successful at maayos na pamilya. Amen? Kaya sabi, the awareness of God's presence energize us for our work. Di ba? Ini-energize tayo nito sa ating mga trabaho. Kung alam natin, nakakasamahin kayo ng Panginoon sa mga special number nyo. Ganon. Di ba? Talaga naman. Di ba? Talagang sorry pala. Secret. Kaya pagtatagumpayan kayo ng Panginoon doon. Kung alam nyo, nakakasamahin kayo ng Panginoon sa bawat mga step na ginagawa nyo. Di ba? Pagtatagumpayan kayo ng Panginoon. Amen? Amen. Di ba? Kung alam mo, nakakasamahin ka ng Panginoon sa pag-witness mo, pag-share mo, magtatagumpay ka. And sabi nga, how can we describe the presence of God? Paano ba natin madedescribe ang presence of God? Actually, hindi natin basta-basta madedescribe ang presence of God sa pamamagitan lang ng, yun nga, yung, ito ang presensya ng Diyos. Tumaas ang balahibo ko. Hindi ganon. Diba? Sabi, the Bible teaches that the Creator is omnipresent, which means He is everywhere. Nasa lahat ng dako ang Panginoon, ang Diyos. But He is not present in all places in the same way. Diba? Kagaya, for example, pag sinabi na nasa bundok ang Panginoon kasi He created them, sabi, He's not the mountains or any other created thing. Sabi, nature reveals the Lord's power, wisdom, and creativity, but it has no power to govern the universe. And sabi nga po, God is always present in the life of a believer, and at certain times, He will manifest Himself in a special way. Pero ang pinaka-sure dito, lagi siyang nandun sa tabi ng believer. Sino dito naniniwala? Sino dito believer? Ayan, ang pangako ng Panginoon, nasa iyo siya palagi. Kaya nga, di ba, pag kunwari, sino nga ba yun nung nakaraan, tinatanong ako, si Juliet ba yun? Siya yung tinatanong ko, si Friend. Sabi ko, parang sinasabi niya, sino kasama mo? Ganyan, wala. Si Jesus. Di ba? Parang ganun. Tsaka tinuturo ko sa kanila na pag tinatanong sila, sino kasama mo? Wala. Di ba? Si Jesus. Di ba? Kasi laging kasama mo ang Panginoon. And in Scripture, God's presence is usually connected with His desire to bless those who honor Him. Sabi nga ng Proverbs 15:29, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Kaya ang tanong dito, can you and I adequately define the presence of God, of the Lord? Sabi, no. Diba? But let's describe it as God revealing Himself by His Spirit to our spirit for the purpose of encouraging, enabling, energizing, informing, or warning us. Kaya dito napapasok si Holy Spirit. Sabi nga dyan,
what role does the Holy Spirit play? Halimbawa, ang tanong mo, paano ba natin, pastor, nadadama ang presensya ng Diyos? Paano na ang presensya ng Diyos ay nananahan sa atin? Ang sagot, by the Holy Spirit. Kasi si Jesus, hindi na niya, parang kumbaga, pero term lang to ng mga Bible scholar. Hindi niya na to dispensation. Ang panahon na to ay dispensation na ng Holy Spirit. Dispensation of grace, tapos ang Holy Spirit ang nagtumatrabaho. Dati, nung Old Testament, God the Father. Nung panahon ni Jesus, si Jesus, parang physical at literal, na nandun siya, kasama siya at mga disciple. Pero sa panahon natin ngayon, si Holy Spirit na ang kumikilos. Kasi ngayon, marami ng mga churches, tama? Hindi lang pwede na nasa family church lang si Jesus. O kaya naman, nasa putatan, o nasa proper lang. Hindi pwedeng ganon. Kaya ang nangyari, Holy Spirit na ang sumasama sa atin. Nang sa gayon, mag-worship man sila doon, nandun pa rin si Jesus. Mag-worship man tayo dito, andito pa rin si Jesus. Mag-worship man sila Tita Rosita doon sa Greece, nandun si Jesus. Kasi through the power of the Holy Spirit. Amen? Sa pamamagitan ng Holy Spirit. And when you receive Jesus Christ as your personal Savior and confess Him as your Lord, the Holy Spirit came into your life. Alam niyo, hindi siya madamot. Nung time na si Jesus ay tinanggap mo bilang Panginoon na tagapagligtas, yung buong banal na spirito, sumaiyo na. Hindi yung parang, patikim-tikim lang. Di ba? Yung, ito, paalam muna ni Holy Spirit. Ito, kamay ni Holy Spirit. Sunod. Buong Holy Spirit dumating sa'yo. Di ba? Kaya panghawakan mo yon na yung buong presensya ng Diyos ay sumasayo. Ang kaso, sinasabi nga ni David Hernandez, ito ang kaso, na ang banal na spirito, ang Diyos, wala siyang problema. Pag tinanggap siya ng, diba, tinanggap siya ni Tenten, buong-buo siya, pupunta kay Tenten. Ngayon, si Tenten kaya, buong-buo niya rin kayang ibibigay ang sarili niya sa Holy Spirit. Kasi kung sa Diyos, walang problema. Sa atin lang. Kaya dapat, sabi nga ni David Hernandez, buong-buo, ibigay din natin sa Kanya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, buo. Diba? Buong-buo. And sabi nga, He indwells you and me to empower us, teach us, and explain the scriptures to us. Sino dito taas ang kamay na magmula nung tinanggap si Jesus, dati hindi niya naintindihan Bible, pero nung tinanggap niya si Jesus, naintindihan niya na. Taas kamay. Yung iba. Amen? Diba? Amen? Kasi bakit? Si Holy Spirit, ganun ang trabaho niya. Ini-illuminate niya ang Word of God nang sa gayon makita mo at mabasa mo ng maliwanag. Diba? Kaya nung tinanggap mo si Holy Spirit, si Jesus, diba? Talagang yung Bible, naunawaan mo na. Diba? Okay. Diba? Kaya lalong-lalo na natutuwa nga kami sa Impact Team. Kasi yung parang dahil nga sila, tutok sila, lahat ng ginagawa nila recorded, diba? Nakakatuwa na, ang galing nila na mag-devotion. Ang galing na nila magpaliwanag. Hindi kagaya noon na pag nagpaliwanag, nag-umpisa di ba? Sa Holy Spirit, nagtapos sa giving. Di ba? Parang, parang hindi magko-connect. Di ba? Pero ngayon, unti-unti, di ba? Umaayos na ang buhay nila. Kasi ganun ang ginagawa ng Diyos. Inaayos niya ang buhay mo, ini-illuminate niya ang mga bagay na hindi mo maintindihan noon. Di ba? Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, inaayos ni Lord ang buhay mo. Kaya ngayon, yung katabi mo, di ba, parang hindi maayos, tatingin mo. Di ba, darating ang time, aayos din yan. Kasi inaayos ng Diyos yan. Amen? Paganda ng paganda. Di ba, yun ang buhay natin kay Jesus. Diba? Baka maanong siya. Ayan, di ba? And sabi, without the Holy Spirit, we couldn't fellowship with the Father or experience His power working through us. Yun pa ang maganda doon. Kasi kapag wala si Holy Spirit, wala ang presensya ng Panginoon, mahirap makipag-fellowship sa Ama. Kaya ang galing na, bakit? Kasi kaya tayo nakakapag-pray, kaya tayo nakakapag-communicate, worship explosion, kasi dahil sa Holy Spirit. Nakakakonect tayo ngayon sa Ama, sa pamamagitan niya. Kaya yon ang role ng Holy Spirit. Ngayon, pag-aralan natin, how did the Lord operate in the past? Paano ba siya mag-operate sa nakaraan? Diba? So, iisa-isahin natin. Una, the Father revealed His presence
to Moses through the burning bush. Naalala niyo yun? Na si Lord, nagpakita siya kay Moses sa pamamagitan ng burning bush. Doon niya pinakita yung kanyang presensya. Di ba? Sa pamamagitan nun. Okay, sabi. Kasi minsan talagang nung panahon nila matindi. Di ba? May mga kakaiba talagang pagmamanifest ang Diyos ng kanyang presence. Di ba? Merong sa bundok, yung parang biglang kukulog. Paano ba yung kulog? Di ba? Paano ba yung kulog? Di ba? Parang kikidlat, kukulog, tapos biglang magsasalita ang Diyos, nakakatakot. Di ba? Tapos sa part naman ni Moses, ganito yung, dahil nga mahilig siya mamundok, dun siya kinatagpo ng Panginoon. Di ba? Sa burning bush. Sabi dyan, if Moses had heard only a voice, he probably would not have traveled to Egypt to demand that Pharaoh set the Israelites free. Pero dahil nagpakita ang Diyos sa burning bush, di ba? Yun, nagawa ni Moses yung mission niya, napalaya niya yung mga Israelitas mula sa pagkakabihag sa Egypt, di ba? Kasi nagpakita ang Diyos sa kanya, sa burning bush. Okay, pangalawa naman, si Joshua. Joshua saw the Lord in the form of a warrior. Di ba? Ang galing ni Lord kasi iba't iba yung mga paraan ng pagpapakita niya. Pero sabi nga ng pag nag-aral kayo ng Bible school, possible nga daw na si Jesus yan, di ba? Yung captain of the Lord's army. Di ba? Parang kung totoo Funny? Yung ba tawag doon? Theophany? Pag theophany, pag yung presence ng Diyos. Sige, mag-review na tayo sa Bible school. Ayan, di ba? Yung mga ganon, yung parang halimbawa yung presence ni Jesus sa Old Testament. Parang ganon yung tawag. And sabi nga, Joshua had the responsibility of leading the Israelites into the promised land. God revealed to him how to win the battle with supernatural strategy rather than by military tactics. Ayan, kaya nagpakita si Lord sa kanya para sabihin sa kanya, O Joshua, dahil makikipagdigma kayo, ito yung gagawin nyo. Di ba? And sinisiguro ko sa iyo, magtatagumpay kayo. Ganun yung inassure ng Panginoon sa kanya. And nakikita ko nga dito, habang pinapag-aralan natin to, madalas si Lord, nagpapakita siya sa paraan na kung ano yung kailangan mo. Ganun siya nagpapakita sa iyo. Kagaya nung si Joshua, dahil nga siya ay warrior, ang paraan ng pagpapakita ni Lord sa kanya? Warrior din. Diba? Kaya tayo rin, ganun minsan. Kung ano yung kailangan mo ngayon, ganun magpapakita si Lord sa'yo at magpapamanifest ng presensya niya. Kung ano yung kailangan mo. Halimbawa, nanlalamig ka. Ang kailangan mo, fire! Diba? Kaya minsan, nararamdaman mo, ba't ganun parang kinukuryente ako? Parang ang init. Diba? Kasi nanlalamig ka daw eh. Diba? Halimbawa naman, kapag ikaw ay parang may sakit, paano magmamanifest si Lord sa'yo? Diba? Sa pamamagitan ng pagiging healer niya. Jehovah Rapha. Diba? Kapag naman ikaw ay nanalangin dahil walang laman yung bulsa mo. Diba? Siya naman ay magmamanifest, magpapakita bilang Jehovah Jireh. Diba? Kaya nga si Billy Graham, meron silang pinag-pray noon na kagaya nung kinuwento ko sa inyo noon, pero this time, ang laki ng dumapo sa kanila. Sabi, paano kayo nakasurvive na nagland yung eroplano dyan sa isla, tapos paano kayong nakasurvive na hindi kayo nagutom at hindi kayo namatay? Sabi niya, nga alam mo, Billy, ngayon ko lang tong ikukwento ha, itetestify. Tsaka hindi ko na to ikakahiya. Meron kasing dumapo na dito, na yung parang chicken sa ulo ko. Kaya dali-dali, dinampot ko. Tapos yung mga kasamahan ko, yun ang kinain namin. Pinagpira-piraso namin yung manok na yun. And nung time daw na yun, dun niya na-encounter ang presensya ng Panginoon sa chicken na yun. Sa pamamagitan ng pagpo-provide niyang chicken na yun. Di ba, isipin nyo, mamamatay na kasi, yun nga, nag-crash yung kanilang airplane, tapos wala silang makakain, pero biglang, di ba? Naalala niyo rin yung meron akong kinuwento na missionary, paano silang nag-survive. Naka-circle silang ganyan, no? May mga dumapong mga ibon, sabi nila sa sarili nila, 1, 2, 3, sabay-sabay sila, gano'n. Di ba? Yun ang kinain nila. Diba? Kaya minsan, may mga pagkakataon na ganon si Lord sa'yo. Diba? Na minsan, halimbawa, parang nagpe-pray ka ng wisdom, may exam ka ngayon. Ang ipapamanifest sa'yo ni Lord, wisdom. Diba? Hindi yung sagot ng classmate mo, ayan anak, ako ang Diyos na nagpo-provide. Sige na, kopya na anak. Hindi ganon, wisdom ang ibibigay ni Lord sa'yo.
mag-pray ka, Lord, paano bang isolve to? Ipaalala mo nga sa akin yung formula. Ganon, di ba? So, ganon si Lord nagre-reveal ng presence. And next naman, God appeared to Gideon to encourage him naman. Ito naman si Gideon, minamaliit ang sarili, di ba? Talagang dinadown ang sarili, di ba? Kanina kasi may nagpapatugtog sa kabila na sabi ko sa isip-isip ko, ngayon ko lang na-realize yun, kinakanta namin nila Papa yun. Yung Michael Learns to Rock pa. Yung parang sabi ko, grabe pala yung kanta na yun na dinadown yung sarili. Sabi, I'm not an actor, I'm not a star, and I don't even have my own car. Dinadown sarili. Diba? But I'm hoping so much you will stay and you will love me anyway. Diba? Parang nagdadrama, hindi naman ako actor, hindi naman ako star, wala rin akong kotse, pero sana magstay ka. Parang doon ko naisip, grabe, kinakaraoke namin ni Papa yun noon, pero masyado palang makadown yung kanta na yun. Diba? Ito naman si Gideon, ganun din siya. Dinadown niya rin ang sarili niya. Pero sabi otherwise, the leader would not have had confidence to organize an attack against the Midianites who were enemies of Israel. God instructed Gideon to reduce his army to 300 men and then gave them a miraculous victory. So naalala niyo naman sa mga Sunday school teacher, di ba, Sunday schooler, kung paano in-encourage ng Panginoon si Gideon. Tsaka ang tawag sa kanya, mighty man of valor, di ba? Talagang magiting na lalaki, okay? Kaya sunod naman, Isaiah saw the Lord sitting on His throne in heaven. How does the Lord operate in the past? Kagaya niyan, si Isaiah naman, nakita niya ang Panginoon na nasa trono ng kalangitan. And because he was aware of God's presence, the prophet was willing to take on a very difficult task, warning rebellious Israel of the coming judgment. Kaya alam nyo, dito pa lang, ano nang matututunan natin? Pag ikaw na-encounter mo si Lord, na-encounter mo yung presence niya, anong mangyayari sa'yo? Tatapang ka. Lalakas loob mo. Ano mang task ang pinapabigay sa'yo ng Panginoon, kakayanin mo. Bakit? Kasi na-encounter mo siya eh. Kaya minsan, most of the time, what we really need is just a little bit touch from the Lord. And everything, di ba, will never be the same again. Di ba, mainit ulo mo ngayon, minsan kailangan mo lang presence ni Lord. Di ba? Ikaw parang insecure ngayon, depressed ka, kailangan mo lang ng presence ni Lord. 'Di ba? Kaya minsan yung tinuturo ni Ate Mar, 'di ba? Halimbawa kapag yung classmate mo o kaya yung ka-churchmate mo, 'di ba, masungit, anong tanong? Di ka nag-devotion, no? 'Di ba? Asarin mo palalo, di ka nag-devotion, no? Pero yun nga, kailangan kasi dapat lagi tayong ma-encounter sa Panginoon. Next naman, God met with Jeremiah. Ito rin, 'di ba? Lagi rin tong excuse nito, bata pa siya. Pero dahil na-encounter niya ang Panginoon, tumapang din siya. Sabi, the Lord promised that persecution would not defeat him. God's presence empowered Jeremiah to proclaim Judah's disobedience and call the nation to repentance. Tas kung alam mo na sa pag-preach mo, di ba, pagpaprophesy mo, walang maniniwala, saan ka huhugot ng tapang? Di ba? Pero dahil nga si Jeremiah, nakatagpo niya rin ang Panginoon, okay lang sa kanya, di ba? Isa rin siyang may bakal ang muka, di ba? Na propeta. Ibig sabihin, matapang. Kaya tayo rin, again, ang magpapalakas ng loob natin, walang iba kundi si Lord. Kaya minsan, di ba, pag gaganap kayo, arte-arte kayo, kakanta-kanta kayo, di ba? Ang magpapalakas ng loob nyo, walang iba kundi si Lord. Kasi may naloob ko ganyan. Anong ginagawa mo dito? Wala kang karapatan. Di ba? Kapag ganun kasi yung arte mo, ibig sabihin, na mahiyain ka pa. Yung parang ikaw pa rin, yung naaano sa sarili mo. Pero kapag ito, ginagawa mo para kay Lord, tapos encounter mo pa si Lord, walang hiya-hiya. Talaga naman, pag pinatungtong sa pulpito, sa stage, talagang rock on. Diba? Talagang tuloy-tuloy na. Diba? Hindi mo na kailangan ng kodigo o kung ano-ano. Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya kailangan mo si Lord. And also, ito naalala niya si Peter. Sabi si Peter naman, strengthened by the presence of Jesus. Hansinin niyo, pag si Peter, laging kasama ng Panginoon, nasa tabi ng Panginoon, ang lakas din ng loob. Sabi, while with the Lord, the disciple walked on water and defended him against Roman soldiers. But away from the Savior, Peter denied knowing him.
'Di ba? Ako nararanasan ko 'yon, 'di ba? Yung kagaya nga nung parang yung ano ba tawag doon? Yung kwento ni Ate Mer, na sabi niya, parang naiisip niya kapag daw kulang siya sa pray, ayun na naman, bumabalik na naman siya, 'di ba? Sa pagiging mahiyain niya, nagiging mahiyain na naman siya. Alam niyo, ganun din tayo. Pag minsan nagmamanifest yung sarili natin, yung parang mahiyain natin, pagiging mainitin ng ulo natin, check nyo mabuti. Baka kasi si Lord, distant na sa'yo. O kaya naman ikaw ang distant sa Diyos. Diba? Pero malalaman mo kapag malapit na malapit ka kay Lord, kapag okay, diba? Kahit ilan pa itapat sa yung makukulit na bata, talagang ang pasensya mo, long-tempered. Diba? Talagang mahaba. May long-tempered ba? Talagang mahaba yung pasensya mo. Bakit? Kasi na-encounter mo si Lord. Diba? Kaya, yun din yung lagi nating tatandaan na kapag bumabalik ang mga sarili natin, kailangan na naman natin ng presence ng Panginoon. Itong week lang, siguro na busy lang din tayo, pero ibalik ulit natin, di ba? Yung mga kabisihan natin sa pagpe-pray, sa prayer marathon. Pero ewan ko lang kung humabol yung iba nung gabi. Pero kasi nung maaga pa parang kailangan mong mag-pray ng revival again. Kaya yun yung mahalaga, tsaka lalong-lalo na itong week, so mag-drop by tayo dito para makapag-pray, di ba? And ipag-pray natin yung mga gagawin at gaganapin. Tsaka yun nga, kapag nagpe-pray kayo, pag-pray nyo mismo yung mga kasama nyo. Okay? Tsaka may gagawin tayo by faith sa linggo na kayo mismo rin yung magpe-pray. Sa altar call, gusto ko kayo yung mag-pray din sa mga kasama nyo. Okay? So, huwag kayo matakot ha. Basta yun yung i-mindset nyo ngayon na meron kayong gagawin. May part kayo. Okay? Tapos sunod, last, Paul saw Jesus on his way to Damascus. Paano nag-ooperate si Lord in the past? Kay Paul naman, nagpakita si Jesus sa road sa Damascus. Sabi nga, if the apostle hadn't known the presence of God, he would not have continued to preach the gospel in the face of beatings, imprisonment, and persecution. Di ba dito lang kay Paul magtataka na kayo eh. Kaya ang daming na-convert nung si Paul ay na-convert eh. Kasi si Paul, hindi siya kagaya nila Peter. Diba na sila Peter, parang mangingisda lang. Ito si Paul, theologian to. Matalinong tao, mataas ang katungkulan. Pero na-convert, na-born again. Kaya ang dami ring na-born again nung time na na-convert si Paul. Bakit? Kasi na-encounter niya kasi si Lord. And his life, di ba, hindi na naging kagaya ng dati. Di ba, isipin niyo maigi, willing magpakulong, willing magpapugot ng ulo, willing mag-under ng persecution. Bakit? Dahil kay Lord. Di ba? And alam niyo, kailan tayo darating sa ganong punto? Na kailan ka na hindi mahihiya? Kailan ka na mag-aalay ng buhay mo? Kailan ka na magiging parang apostol din sa pananampalataya pag na-encounter mo na si Lord? Di ba? Isipin nyo nga yung mga unang Kristiyano, yung mga martyrdom nila, paano nangyayari yon? Na kinakain na ng leon, tinatagpas na yung mga mga leeg nila, talagang kumakanta pa rin, umaawit. Tapos nakita sa history na mga nakasmile pa habang sila ay sinusunog, di ba, na nakapako sa krus. Paano mangyayari yon? Because of their awareness of God's presence. Dahil na-encounter nila si Lord. Kaya alam nyo, ang magpapabago rin ang buhay natin, sino? Walang iba kundi ang presence ng Panginoon. Amen? Kaya sa araw din na yun, di ba, sa araw ng linggo, di ba, kailangan yun din, sa museo, i-welcome natin yung presence ni Lord doon. Kung paano wini-welcome natin yung presence ni Lord dito, ganun din doon, di ba? Kasi yun ang magpapataka, di ba? Sa mga i-invite ni Gabi, anong mayroon dito? Bakit kakaiba? Di ba? Marami ng mga nag-testimony ng gano'n na pagpasok nila ng kwarto, kakaiba daw talaga. Hindi sila makatayo. Talagang mapapaluhod ka daw. Tapos hindi ka naman iyakin pero mapapaiyak ka talaga. Dapat gano'n yung maramdaman. Di ba? Yung kuya mo kakasigarilyo lang sa labas ng museo, no? Tapos kapag pumasok ng museo, naramdaman yung presence ni Lord. Ayoko na pala nito. Ayoko na. Di ba? Yung parang on the spot, instant, di ba? May mga ganun ginagawa ang Panginoon. Kaya, let's pray. Pray natin yung mga ganun. Amen? Diba? And again, sabi nga, diba, dun sa tinapik natin na revival, mangyayari yon kapag inas natin ang Panginoon. Talagang pag nag-pray tayo. Amen?
Kaya sabi mo sa katabi mo, do your part, do your part. Okay? Ngayon naman, how does the presence of God energize us? Yan. So, paano naman na ine-energize tayo ng presensya ng Panginoon? Una, yan, ine-energize tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng, sabi, it motivates us to live godly lives. Yan. Di ba kapag nasa iyo ang presensya ng Panginoon, anong mangyayari? Anong gagawin mo? Di ba? Maka-Diyos talaga ang pamumuhay mo. Di ba? Magiging maka-Diyos ang mga gagawin mo. Ika nga kapag daw ikaw, di ba? Nasa presensya ka ng, kunwari, examination, tinabihan talaga si John Rex ng teacher niya. Talaga si John Rex, hindi mag-iisip ng mga opya yan. Katabi ko yung teacher ko eh. Di ba? And ganun din ang Panginoon. Kung alam mo, kung aware ka na nandyan siya sa'yo palagi, katabi mo siya, hindi ka gagawa ng kabalbalan. Hindi ka gagawa ng kalokohan o kasalanan. Bakit? Kasi aware ka na andyan si Lord. Di ba? Alam niya yung ginagawa mo, nakatingin siya. Di ba? Andyan si Lord. Yung parang kaya nga, kung lagi nating iisipin yon, di ba? Baka walang mga anak nang kumukupit sa kanilang magulang. Di ba? Kung alam nila na nandyan si Lord. Walang nang chichismis. Walang mga di ba? Yung parang basta walang gumagawa ng kasalanan. Sabi nga, in the presence of our Holy Father, the awesome Creator of the universe, we are motivated to make righteous choices. Kaya di ba, si di ba, pag dito rin yung nagko-quiz, Sunday ngayon ha, Sunday ngayon, yung parang wag magdayaan, di ba, wag mag-anuhan. Pero yun nga, sana hindi lang tuwing Sunday. Dapat Monday to Saturday din. Okay? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, maging maka-Diyos ka. And pangalawa, His presence empowers us to overcome any challenge. Ito naman, napakaganda nito. Bakit? Kasi kapag aware ka na nandyan yung presence ng Panginoon, anumang mga challenges mo sa buhay, kayang-kaya mo yan. I-overcome. Diba? Sabi mo sa sarili mo yan, kayang-kaya mo yan. Diba? Anumang lungkot mo, anumang mga pinagdadaanan ng pamilya mo, kayang-kaya mo yan. Bakit? Kasi nasa iyo ang presensya ng Panginoon. Kasama ka niya. Sabi, humanly speaking, David didn't have a chance against Goliath, an experienced warrior. Walang-wala talaga si Goliath. Sabi, but the shepherd boy was aware of God's presence in his life and he knew Jehovah would defend his name and give the victory to Israel. Ako, sa tuwing ginaganyan ko si Lord, pag binabalik ko sa Kanya yung mga sitwasyon ko, ang galing kasi talagang pinapakita niyang dakila siya. Diba? Pag sinasabi ko sa Panginoon na, Lord, payag ka ba? Nagpe-pray ako sa Jehovah Jireh, sabay ganito lang yung pera ko. Diba? Diba, lingkod mo ko, ikaw bahala sa akin. Diba talaga naman pinapakita niya, mayaman ako, ayan. Diba? Basta parang pag pinapakita ko sa kanya, no, diba, nung si Adrian, nung sumasama pa siya doon sa paggawa ng magdaong, ang tanong niya sa akin, kasi kakarampot pa lang nakita niya, foundation pa lang. Diba, parang ang tanong niya sa akin, Kuya, may pera pa ba tayo? Diba, parang mabubuo kaya to, Kuya? Diba? Ang sabi ko sa kanya, church ni Lord yan kaya siya bahala dyan. Diba? Si David, ganun ang alam niya. Diba? Si David bilang bata or binata, ganun ang alam niya. Na Lord, pangalan mo yung dinudusta. Pangalan mo yung minamak. Payag ka ba? Diba? Kaya si Lord, sinuportahan ka. Tara David, kumuha ka ng bato, akong bahala. Sige, ibato mo! Diba? Kaya sabi ng Panginoon, pagbato ni David, kinuha ni Lord. Ginanon ni Lord, diba? Tapos hindi lang ginanon. Diba? Kaya pag ganon, yung ni Goliath, di ba? Pa-forward. Di ba? Kasi gigil na gigil si Lord. Okay, pangalan ko. Tapos may mga kumakalat na video din ngayon, di ba? Sa YouTube, na yung parang nagmamak sa pangalan ng Panginoon. Automatically talaga, instant. Yung parang nawawala ng malay, nahihimatay, tapos namamatay pa yung iba. Kasi ganon ang Panginoon when it comes sa kanyang pangalan. Diba? Kasi ang pangalan ng Panginoon, name above all names yan. Kasi Pastora Det noon, laging ang preaching niya sa amin, lahat, ang pangalan ng Panginoon, marami. Kung ano ang kailangan mo, gamitin mo yon sa pagtawag mo sa Kanya. And He will become, what you call Him to be. Tama ba yung English ko? Yung parang nagiging ganun siya kung anong tawag mo sa Kanya. Diba? Na Lord, Ikaw ang aking Jehovah Shalom, alisin mo po lahat ng gumugulo sa isip ko. You are my peace. Diba? Talaga, realize ng Panginoon sa'yo, gaano siya kaseryoso sa pangalan niya.
Naalala niyo yung Ten Commandments? Ayaw din ng Panginoon na ginagamit ang pangalan niya in vain. Bakit? Ang gusto ng Panginoon, gamitin yung pangalan niya sa ikakaluwalhati niya, not in vain. Di ba? Naintindihan? Kaya ganun yun. Kaya minsan, may mga sitwasyon ba kayo na parang di nyo alam ang gagawin? Ibalik nyo ulit sa Panginoon yan. Huwag nyong buhatin. Kasi kung ikaw ang magbubuhat niyan, mabigat yan. Di ba? O, kailangan niya ng 30,000. Kunwari, kailangan mo ng 30,000 ngayon. Di ba? Ang bill niyo umabot ng 30,000. Ibalik mo sa Kanya. Di ba? Na Lord, anak mo kami, di ba? Kaya, di ba? Ngayon, ipapakita ng Panginoon kung paano siyang magpo-provide. Amen? You know, again, lagi kong sinasabi ko sa inyo yun, di ba? Yung kay Pastor Bong Saking, na sabi niya, nung sinabi ng asawa niya, Bong, buntis ako. Di ba? Sabi niya, Diyos, galit ka ba sa akin? Ba't buntis yung asawa ko? Iba talaga yung ano niya, yung reaction niya eh. Tapos, di tinanggap niya na. Nalaman niya nung pag-ultrasound, kambal, Diyos, galit na galit ka ba sa akin? Kambal pa. Di ba? Pero nung lumaki, sabi niya nga, pero Diyos, anak mo to eh. Hindi mo to papabayaan, di ba? Kaya ngayon, to make the long story short daw, college na yung anak niya, tas graduate na, di ba? So, ibig sabihin kasi, nagpo-provide si Lord. Tsaka talagang pinapakita niya sa kanyang mga anak na faithful siya at dakila siya. Okay, amen? Amen, di ba? And sabi nga, ayan, nabasa na pala natin yan. Next naman, it reminds us of how He worked in the past. Di ba? So how does the presence of God energize us? Kapag nasa inyo ang presensya ng Panginoon, i-remind ka sa lahat ng mga ginawa niya sa nakaraan. Sabi nga, the Lord told Joshua, strong and of good courage. Fear not, for the Lord your God is with you wherever you go. Sabi nga, as we recall biblical examples of His faithfulness, we can have supernatural peace and confidence in every situation and circumstances. Ito naman yung pag nasa ang presensya ng Panginoon, i-remind ka niya ng mga nakaraan mo, na victories, na mga ginawa niya. Ako, lagi kong ginagawa yon. Kaya nga dyan, sobrang halaga, doon ko na appreciate bigla yung mga picture. Dati noon, di ba, nagagalit pa ako, naiinis pa ako pag picture kayo ng picture ng kayong picture. Di ba? Pero nung anniversary, doon ko nakita na, ay, ganun pala kahalaga ang picture. Kasi bakit? Napapaalalahanan ka, ay, ito yung nangyari sa amin nung first year, oh. Nung second year pala ito, oh. Third year, oh. Ganyan, oh. Di ba? Hanggang sa, nakita mo, ay, grabe. Ito na nga yung ginawa ng Panginoon ng nakaraan, papanas pa sa mga susunod. Diba? Kaya ganun din. Halimbawa, pag nag-a-anniversary yung main, parang naisip ko, grabe, ang galing. Ang daming mga pinagdaanan ng church na ito. Pero andito pa rin, no? Diba? Nag-i-stay pa rin. Yung mga pastor, andito pa rin. Diba? Bakit? Kasi dahil sa faithfulness ng Panginoon. Naaalala mo. Kaya nung nandun tayo sa covered court ng MNHS, nung nasa gym tayo, talagang kahit nasa gilid lang ako nun, thank you kay Lord eh. Kasi sa lahat ng nangyari, ano pa man yung nangyari, thankful ako na ang church nag-e-exist pa rin. Yung talagang yung parang nandyan pa rin, di ba? Kasi kagaya nga nung yung sa sinasabi ni Pastor Dan, nasa Bible yun eh, na kung ang Panginoon ay nandyan, maglalas yan, maglo-long last, yung magiging long lasting, parang ganun. Mag-endure hanggang dumating ang Panginoon. Pero kung wala naman, wala, 'di ba? Matatagpas, matatanggal. And thank God, nagpapasalamat tayo kay Lord kasi ang 10 years hindi rin biro, 'di ba? Noong mga unang panahon, kaya minsan sinasabihan ko rin si Pastor JM, nagsisimula ka pa lang. 'Di ba? Kapag minsan na-discourage agad siya, nada-down siya. Lagi ko pinapaalala sa kanya, nagsisimula ka pa lang. Pero kung halimbawa i-rewind niya naman, yung dating ako naman yung nakakaramdam nung nararamdaman niya, sinasabi lagi sa amin ni Bishop yon tsaka ni Pastora Mary. Lagi, nagpapaalala sa akin yan. Nagsisimula pa lang tayo. Pero alam niyo ba, parang surprisingly, itong mga nakaraan, nung nagpe-pray ako, 10 years na tayo, di ba? Pero sinasabi pa rin ng Panginoon sa akin, simula pa lang to. Parang 10 years na, Lord, pero simula pa lang. Diba? Simula pa lang kasi ngayon ka pa lang natututo. So, parang kapag nakatanggap ka ng ganong message kay Lord, diba? Parang type mo, ngayon pa lang ako natututo, totoo. Ngayon pa lang ako nagmamatured, parang ganon.
Oo, nagsisimula ka pa lang. Yung mga kasama mo rin, ngayon pa lang din nagmamatured. Ay, ako, parang sa part ka, ay, oo. Alam na alam ko yan. Na-joke lang. Kaya, pero yun nga, sabi mo nga sa katabi mo, tawag doon, faithful si Lord. Mula noon. Di ba? Kaya, sa tuwing mga naaalala nyo, pag di ba, nagpe-pray kayo, alalahanin natin yung nakaraan, how the Lord, di ba, kumbaga provided for us, di ba? Paano si Lord na sinustain tayo, di ba? So, maano ka talaga. He makes me wanna shout. Hallelujah. And sabi nga, nabasa na ba natin yon? As we recall biblical examples of His faithfulness, we can have supernatural peace and confidence in every situation and circumstance. And last, sabi nga dyan, God's presence gives us His perspective. At kapag nasa presence ka ng Panginoon, nasa iyo yung presence ni Lord, mag-iiba yung perspective mo. Maiiba yung paningin mo, yung pananaw mo. Kasi ang sample niyan, ito, yung when King Aram's army surrounded Elisha's home, naalala niyo yun, yung gegerahin sila, the prophet's servant grew fearful. Hello, ano nangyayari sa atin? Ngayon, di ba nag-pray si Elisha na ibukas yung kanyang mata. Then God revealed that angelic warriors surrounded them. Doon nakita na, wow, di ba? Kaya doon yung verse na, those that are with us are greater than those who are with them. Tama ba? Kaya sabi nga, the Lord's presence help us see life from His viewpoint. You and I can trust God to fight and win our spiritual battles for us. Kaya naman, ang sinasabi dyan, kapag nasa iyo ang presensya ng Panginoon, iiba ang paningin mo. Amen? Sino dito malabo na ang mata? Di ba? Ngayon, syempre, aminado ka, kapag nandyan ang salamin mo, talagang lumilinaw. Alam nyo, ganon, much more pa si Lord sa salamin. Kapag ang Word of God ginamit mo, kapag ang presence ni Lord nasa iyo, talagang lilinaw ang paningin mo. Mas lilinaw si Lord sa iyo, mas lalaki siya, mamamagnify siya. Di ba? Mas lalaki si Lord kesa sa problema mo. Di ba? Mas lalaki si Lord kesa sa libo-libo mo na due date o Meralco bill. Di ba? Talagang mas lalaki siya. Amen? Di ba? Makikita mo na yung mga angels, di ba, mas marami kaysa sa mga kaaway mo. Di ba? And kung ma-remind nga tayo, di ba, kasi ang sinama lang daw naman ni Lucifer na mag-revolt ay ilan? 1/3. Di ba? So kung halimbawa 3 million ang angel sa langit, ilan lang yung kanya? Galing ng engineer. 1 million. Galing sa fraction. 1 million lang, di ba? Pero yung 2 million, kakampi natin yun. Di ba? So, sino mas malakas? Di ba? Yung ating mga kapanalig. Yung ating mga kakampi. Kaya mag-aalala ka pa ba kung mas malakas ang kakampi mo? Hindi na. Di ba? Bakit? Kasi mas malakas si Lord. Kaya naintindihan, kapag nasa iyo ang presensya ng Panginoon, hindi mo nakikita yung hirap ng exam. Di ba? Sino sa inyo nag-exam nung pina-exam ni Ate Shell nung youth fellowship? Mas matindi pa to sa exam namin eh. Di ba? Yung mga ganon. Yung halimbawa, yung parang, kunwari, ang nakikita mo ba yung laki ng bill mo? Oh, Pastor, hindi malaki yung bill ko. Bill ko ang malaki. Di ba? Yung bill mo o yung Diyos? Di ba? Na malaki. Di ba? So, dapat mas malaki ang tingin mo. Di ba? Minsan, for example, kahit nga yung sa mga cinema, di ba? Sa museo, di ba? Parang iniisip natin, ang laki nito. Paano to ganyan-ganyan? Pero pag iniisip natin na si Lord nga, di ba, yung kahit earth, yung templo, hindi siya makontain. Di ba? Kaya dapat ganun din yung perspective natin. Iniisip natin na kayang-kaya ni Lord to. Di ba? Kayang-kaya ni Lord na isurround to ng presence niya. Di ba? Nagiging positive ka tuloy. Nagiging matapang ka, nagiging malakas ka. Kasi nasa iyo ang presence ni Lord. Kaya again, kapag naduduwag ka, kapag nahihiya ka, kapag hindi mo alam ang gagawin mo, di ba? Invite the presence of the Lord sa buhay mo. Okay? Pero syempre, tatandaan natin, by faith palagi yan. You detect Him by faith, and you know that you know that you know that He is with you. Tsaka ako nga rin, sa prayer ko, lagi kong kino-quote yan, yung Matthew 28, 19 to 20. Na Lord, sabi mo, di ba, you will be with us even to the ends of the world. Kaya, yun po yung pinapanghawakan namin. Alam namin na hindi mo kami iiwan, pababayaan, di ba? Amen? Kaya in conclusion, sabi nga, the world is significantly different than it was in biblical times. Ibang-iba na ngayon. Pero alam nyo ba, but our God never changes. Amen?
Alam niyo ba yung kanta ni Stephen Moctezuma? Diba? Na same God. Yung Stephen Moctezuma. Ang hirap kasi banggitin eh. Diba? Yung parang sinasabi niya doon na kung ano ka nung nakaraan, magiging ganun ka rin hanggang ngayon. Diba? Na kung si David, meron siyang Goliath noon, meron din akong giants ngayon. Diba? Pero kung paano mong niligtas si David, ganun mo rin ako ililigtas. Amen? Next time, ipakanta natin yun, yung same God. Sabi, He is still willing to speak to His people and empower us to obey Him. Sabi nga, my friends, sabi, the Lord who wants to satisfy you with His presence and use you in exciting ways. Amen? Kaya don't miss one of life's greatest blessing and ano yun, learning to live in the knowledge that He is always with you. Diba? Laging, at si Benny Hinn, alam niyo, sa tuwing nanonood kayo ng YouTube channel niya, laging ganun. Matanda na si Benny Hinn kasi, pero laging ganun ang paalala niya. Friends, always be aware of God's presence. How to practice the presence of God. Parang kung i-conclude mo yung buhay niya, ang pinakamahalaga na lang sa kanya ngayon, presence ng Panginoon. Kasi nga naman, kapag andyan yung presence ng Panginoon, andyan na ang lahat. Amen? Wala ka nang hahanapin pa. Diba? Andyan na ang lahat. Diba? Yung healing, deliverance, provision, andyan na ang lahat. Kaya ngayon, ano ang response natin? Have you ever sensed God working through you? Diba? Kayo naman, mag-isip kayo ng maigi. Sa anong kaparaanan kumikilos ang Diyos sa buhay nyo? Sa anong kaparaanan pinapamalas niya yung presensya niya sa inyo? Diba? Maybe some of you nakaranas kayo, muntik na kayong masagasaan. Tapos biglang parang, di ba? Nakaiwas yung yung sasakyan. Di ba? Maybe, yun yung paraan ng Diyos to protect you. Na ipaalala sa'yo na, I am the God who protects you. Di ba? Na minsan may mga nararanasan tayo, walang-wala tayo, pero biglang may manlilibre sa atin. Di ba? Hindi mo alam, sa pamamagitan nun, pinaparanas ng Panginoon yung presensya niya. Minsan nga, sabi nga daw din ni Charles Stanley, andyan man daw talaga ang presensya ng Panginoon. Tayo lang ang hindi nakatingin, tayo lang ang hindi nakikiramdam, tayo lang ang hindi nakikinig. Naintindihan? Pero lagi siyang nandyan. Sabi mo nga sa katabi mo, lagi siyang nandyan. Kaya sabi nga, do you want to experience the Lord's intimate, powerful presence? If so, I challenge you to pray. Right now. Diba? Nasabi mo sa Panginoon, Lord, I welcome you. Diba? In my life, in Jesus' name. Na Lord, maghari ka sa buhay ko at panahanan mo ang buhay na ito.